Anong driver? Diretso lang ang pagmamaneho mo ha. Hold up to. Hold up. Nakapwesto ko sa likuran mo lang. Huwag kang papalag. Pag pumalag ka, itatara ko sa lalamunan mo tong kutsilyong tinutok ko sa leeg mo. Huwag mo ko sasaktan. Hindi ako papalag. Susunti ko kung gusto mo. Mga pasahero! Walang papalag sa inyo! Hold up to! Ay, naku! Lahat ng mga kailangan sa cellphone, bag, wallet, ilagay nyo rito sa bag! Bilisan nyo! Ay, ito na yung pera ko! Ito na! Ay, ano bang iniiyak mo, Pinang? Alalang-alala kasi ako kay Denya. Bakit ka mag-aalala sa anak mo? Hindi naman siya menor de edad pa. 25 anyos na siya. Pinasasakit mo lang ang ulo mo sa babaeng yun. Oo. Nasa ustong gulang na si Denya. Pero di niya alam ang ginagawa niya. Alam niya. Daig pa ng anak mo ang mga lalaki kung lumaklak ng alak. Kahit lasing siya, alam pa rin niya ang ginagawa niya. Sabi kasi niya, napapabarkada lang siya. Kaya madalas siyang umaalis sa bahay. At kung umuwi gabi na. Pero nabalitaan kong miyembro pala siya ng grupo ng mga hold-upper. Baka kasama siya sa grupong napabalitang nanguhold up sa mga pampasaherong sasakyan. Sinita ko nga si Tenya, umami naman siya. Pero hindi ko siya mapakiusapang lumayo sa masamang grupong inaniban niya. Hindi ko siya mapatino. Kaya ako ang pakikiusapan mong magpatino sa anak mo, ganun ba? Kung pwede sana. Ay nako, hindi, Pinang. Ate, pasensya ka na. Pero nawalan ako ng amor sa anak mo dahil na rin sa katarantadahan niya. Hindi ko makakalimutan nung minsan bastusin niya ako. Sinata ko lang siya at pinauwi dahil lasing na siya sa tabi ng kalsada. Sukat itinulak niya ako at pinagtabuyan sa harap ng mga kainuman niya. Ayun, lumabas na sa van sina Allen at Danny. Okay na, Denya. Narito sa bag yung mga nakulimbat namin sa pasahero ng van. Okay mga pards. Ayos. Ganitong kumpleto ng grupo natin. Paharurutin ko na tong getaway car natin. Sarento. Napasugod kami ng mga pasahero ko rito dahil hinold up ang van na minamaneho ko. Hinold up kami ng 2 hold-upper. Nakilala nyo ba sila? Hindi pero pareho sila lalaki. Saan nangyari yung pang-hold up sa inyo? Sa di kalayuan lang rito, Sarento. Baka nga ho, abutan nyo pa ang getaway car ng mga hold-upper. Okay. Idetalye nyo ang sasakyan ng mga nambiktima sa inyo. At kikilos agad kami ng mga kasama kong pulis para mahuli ang mga hold-upper. P1 Aralar, ayun yung getaway car ng mga hold-upper na dinescribe sa akin kanina ng mga nabiktima nila. Habulin mo. Kahit saan magsuot ang kotseng yun, buntutan mo. Sundan mo. Okay, Sarge. Gumamit ka ng wang-wang para malaman ng mga hold-upper na tinutugis natin sila. Ha? May mobile sa likuran natin. Malamang nakapagsumbong agad sa mga mga pasahero ng van na nabiktima natin kanina. Danny, kalma lang kayo ni Allen. Denya, tagilid tayo pag naabutan ng mga parak itong getaway car natin. Akong bahala mga pards. Nalitsi na, Denya. May nakaharang na mga paninda sa kalye na pasukan natin. Sinakop na kasi ng mga sidewalk vendor ang halos kalahati ng kalsada. Naku! Maabutan na tayo ng mga parak! Mauuli tayo! Makukulong tayo! Kalma lang kayo mga pards. Para di tayo mahuli at makulong, didiskarte ako. Para di tayo madisgrasya, sasagasaan ko yung mga paninda sa kalsada. Makadisgrasya na ako, makakadisgrasya!
Nakalayo na sa atin ang getaway car ng mga holdupper. Dahil naharangan ito ng bobil kanina na nagkalat ng mga paninda sa kalsada. Huwag mong hayaang tuluyan tayo matakasan ng mga holdupper. Kahit saan magsuot ang sasakyan nila, buntutan mo. Matagal na sakit sa ulo nating mga otoridad ang grupo ng mga holdupper. Kaya hindi natin sila hahayaang makatakas. Mangyayari na ang mangyayari. Denya, huwag mo hayaang maabutan tayo ng mga parak. Kahit saan magsuot tong getaway car natin, nakabuntot sa atin ang mobil. Naku, nalintikan na tayo mga pards. Ba't mo inintong kotse, Denya? May traffic dito sa kaling nasuotan natin. Masikip na traffic. Denya, Alin, papalapit na rito sa getaway car natin ng mga parak. Pag nanlaban tayo, para lang tayo nagpakamatay. Kaya nga sumuko na tayo, Alin. Mga pards, hindi tayo susuko. Denya, ayoko ba mamatay? Makaka-escape po tayo. Eh, paano tayo makakatakas? May ali sa gilid ng kalsada sa tabi natin at kasya ron ng kotse. Pero may hagdan sa ali. At matarik ang hagdan pababa eh. Akong bahala, kumapit kayo. Pero Denya, Ipapasok ko tong kotse sa ali. mga kasama, nakababa sa matirik na hagdan nitong ali ang getaway car ng mga holdupper. Hindi natin sila masusundan dahil baka tayo madisgrasya. Natakasan tayo. Natakasan tayo ng mga holdupper. Wow, mga pards, ang dami nitong nakaparte ko. Pera, alahas at mga cellphone. Parehas lang ng parte natin tatlo, Denya. Di ka namin pwede lamang ni Alin, ha? Pag ganitong pare-pareho tayong paldo, makakapag-good time tayo ng gusto. Bago ka namin nakagrupo, Denya, pag tumiba kami ni Dan, nag-good time talaga kami. Nag-happy-happy kami. Sige, Danny, sama ako sa inyo ni Allen. Ayos, okay. O, saan mga pards? Saan ba tayo mag-happy-happy? Mga pards, kakapasok lang natin dito sa bar. Lasing na yata kayong dalawa. Uy, Denya. Di ba kami lasing ni Alin dahil nakatag-isang bote pa lang kami. Nagbibiro lang ako, Danny. Tigilan ka na. Uy, di ako sa biro mo natigilan, Denya. Sa grupo, sa ibang table na napansin ko, kanina pa matalim ang tingin sa atin. Ha? Nasaan ang grupong matalim ang tingin sa atin, Danny? Ah, yan nasa katabi ng table natin, Alin. Baka nalilitan sa ating dalawa. Teka nga. Ay, mga Brad, ang talim yung tumingin ah. Ano gusto nyo? Trouble? Trouble ba gusto nyo, ha? Huh. Okay, rabulan na! Ha? Hoy, huwag niyong pagtulungan ang kasama namin, ha? Danny, susugod sa likod mo kaya pupupok ko ng bote sa ulo niya! Ha? Inay? Oo, Denya. Gising pa ako kahit oras na ng gabi dahil talagang hinintay ko ang pag-uwi mo. Magbago ka na, Denya. Matulog na nga tayo, Nay. Pwede ka namang kumita sa marangal na paraan. Dahil nakatapos ka naman ng pag-aaral sa college. Ba't sumama ka pa sa grupo ng mga holdupper? Ba't gumawa ka pa ng labag sa batas? May dahilan ako, Nay. Anak, nakikiusap ako. Nagmamakaawa ako sa'yo. Kung ayaw niyo na pong matulog, magpapahinga na ho ako. Alin, akala ko uuwi na rin tayo pag-alis ni Denya rito sa ating safe house. Bago tayo maghiwalay, may pag-uusapan muna tayo, Danny. Oh, tungkol naman saan? Tungkol kay Denya. May problema ba sa kanya? Wala. Malaking tulong si Denya sa ating grupo. Oh. Kaya lang, Kaya lang ngayon, Alin. mas matagal na ang pinagsamahan natin bago natin nakagrupo si Denya. Tapos? Kaya hindi ako magkakaila sa'yo. Bale, kursunada ko si Denya. Ah? Oo. Ba't gulat na gulat ka? Alin, kasi
kursunada mo rin ba si Denya? Alin? Sagutin mo ang tanong ko! Katropa lang si Denya para sa akin, pare. Siguraduhin mo yan, Danny. Alin naman. Dahil pag kinaribal mo ko kay Denya, magkakabangga tayo. Magkakatodasan tayo. Sa dami naman ng mga taong makakasalubong ko, Denya, ikaw pa. Ha? Eh kung ako naman ho ang tatanungin nyo, Tia Rosie, hindi ko rin gugustuhin makasalubong kayo. Kung nakita ko lang agad na parating kayo, hindi na ako bababa sa kotse para bumili sa tindahan ng sigarilyo. Pasaway ka na, bastos ka pa. Walang respeto sa matanda. At maging sa akin na sarili mong kamag-anak. Ano, nanay? Nakita niyo ang dalawang lalaking nang hold up sa inyo? Ay, oo, sir. Kaya nang makita ko kayong naka-uniform na sakay ng mobil at nakapila rito sa gasolinahan, lumapit agad ako sa inyo. Mamaya na ako magpapakarga ng gasolina. Nasaan ho yung mga hold upper? Ay, naroon sa bilyaran sa tapat nitong gasolinahan. Ituro niyo ho sila sa akin. Sige ho, sir. Kahit nagsusolo ko, dadamputin ko ang mga hold upper. Alin? Di kumukupas ang husay mo sa bilyar, ah. Pinagbibigyan mo lang yata ako, Danny. Hindi, Talaga mahusay kang tumumbok ng bola. Mga hold upper! Ay! May parak na pumasok dito sa bilyaran? Tinututukan niya tayo ng baril. Sumuko na kayo na maayos. Baka naman mapag-usapan natin to. Pag hindi kayo sumuko, pag naglaban kayo, puputukan ko kayo. Ang ulo ko. Denya, sakto ang dating mo. Sakto lang napadaan ako rito sa bilyaran, mga parts. At nakita kong tinututukan kayo ng baril ng pulis na to. Kaya naghagilap ako sa basurahan ng basyong bote na ipinukpok ko sa ulo niya. Habang namimilipit siya, hindi makagulapay. Tumakas na kaya tayo? Bilisan natin. Sumakay na tayo sa kotse para makalayo agad tayo. Bilis mga parts, bilis! Ate Rosie, nagkasagutan pala kayo ni Denya. Oo. Pinang. Sa kalsada pa. Kaya dumaan na ako rito sa inyo. Gaya ng dati, hindi naman ako nirespeto ng anak mo kahit sa harap ng ibang tao. Pagpasensyahan mo ng anak ko, ate. Sagad na ang pasensya ko kay Denya. Punong-puno na ako sa kanya. Kung pangangatawan ni Denya ang pagpapakasama niya, pangangatawanan ko rin ang pagtatakwil sa kanya. Denya, talagang hulog ka ng langit sa ating grupo. Oo nga, Denya. Kung hindi ka dumating sa bilyaran kanina, baka nadampot na kami ni Ali ng parak. At malamang, naghihimas na kami ni Danny ngayon ng mga rehas na bakal. Pwede ko ba naman kayong pabayaan, mga parts? Pag ikaw naman na nalagay sa peligro, di ka rin namin pababayaan, di ba? Sigurado yun. Makikita ko rin ang mga hinahanap ko. Sarento Paredes, mukhang may hinahanap ka. Kanina pang pagdating mo rito sa presinto, naghalungkat ka na sa files ng mga criminal records. Baka naman matulungan ka namin sa paghanap. Salamat na lang mga kasama. Pero ako na lang maghahanap. Kasi nakaharap ko na yung dalawa sa mga hold-upper na matagal nang nagpapasakit sa ulo natin. Natutukan ko sila ng baril. Pero natakasan nila ako nang mapukpok ako sa ulo ng kasama nila. Pero pamilyar na sa akin ang mukha ng dalawang lalaking yun. Pag nakita ko sila rito sa files natin, madali na natin silang matutuntun at madadakip. At matutuldukan na ang pamamayagpag ng grupo ng mga pusakal na hold-upper. Pinang, ako mismo ang nakakitang kasama ng anak mo, mga kilalang pusakal na hold-upper. Kahit pa ate, naniniwala ako at umaasa na darating ang araw na makikilala rin ni Denya ang pagkakamali niya at magbabago rin siya. Kailan pa siya magbabago, Pinang? Kailan pa magpapakatino ang anak mo? Pag may masamang nangyari na sa kanya?
pumapalag sa mga pasahero ng bus na to! Ilagay nyo rito sa baga lahat ng inyong pera, alahas at cellphone. Bilisan nyo na! Ang pumalag sa inyo, bubutasan ko ang katawan. Totodasin ko rin! Kayo! Papalag kayo, ha? Sige, palag! Palag! Ang tagal yung mga parts. Pumalag kasi yung ibang pasahero ng bus day niya. Tinarakan ko muna ng matala sa katawan, yung pumalag, bago kami tumakbo ni Danny dito sa getaway car. Ganyan kompleto na tayo. Sibat na tayo. At pagparte-partehan na natin yung mga nakulimbat niyo. Kalma ka lang, Sargento Paredes. Huwag kang magdadabog, Sarge. Baka akalain na iba na sa labas ng presinto nag-aaway tayo mga pulis. Pasensya na mga kasama. Di ko lang napigil ilabas ang ngit-ngit ko. Dahil sa pagdaan ng mga araw, lalong dumarami ang mga nagre-reklamo rito sa presinto na nabiktima ng mga hold-upper. Ay. Kaya dalasan natin ang pagpapatrolya sa labas. At pag natsyempohan natin ang mga hold-upper sa akto, huwag na natin silang hayaang makatakas. Gawin natin ang lahat para madampot at makulong ang lahat ng mga pusakal na hold-upper. Mga parts, sa dami ng mga nadugas natin, malaki-laking pera na naman yung mapagpapartehan natin. Oo nga, Denya. Pera pa ang mga alas at cellphone. Kaya lang, dito lang sa safe house natin tayo mag-happy-happy ngayon para iwas trouble. Kapag lagi tayong titiba sa mga lakad natin, yayaman tayo. Hindi naman malayong yumaman tayo, mga parts. Dahil walang sablay sa mga operasyon natin. Okay, tuloy ang inuman! Tuloy ang happy-happy! Denya, Alan, umiiyak ka ba? kagabing nagpapahinga na ako rito sa kwarto. May pumasok dito at nirape ako. Ha? May nang-rape sa'yo? Meron. Hindi ako nakapanlaban dahil nangihina ako sa sobrang kalasigan ko. Pero kahit nangihina at nangihilo ako, nakilala ko kung sino nang rape sa akin. Sino, Denya? Sino nang rape sa'yo? Sino? Tayong tatlo lang ang narito sa safe house sa magdamag. Hindi kita pwedeng kataluhin. Hindi kita pwedeng argabeduhin kahit kailan. Kaya lang, walang ibang nang rape sa'yo kundi si Danny. Allen, mapapatawad ko si Danny sa ginawa niya sa akin. Hindi ko siya mapapatawad. Basta pakasalan niya ako. Ha? Pahig kang makasal kay Danny? Oo, Allen. Hindi na ako magre-reklamo. Panagutan lang ni Danny ang ginawa niya sa akin. Makasal lang kami. Totoo ba ang sinasabi niyo? Sargento Paredes, hindi na ho ako magsasadya rito sa presinto para magsinungaling lang sa inyo. Alam niyo ang safe house ng grupo ng mga hold-upper? Nakita ko ho nang di sinasadya. Dahil isa sa mga miyembro ng mga hold-upper ang pamangkin ko. Okay. Salamat po sa impormasyon. Sargento, Sige ho. I-detalye niyo sa akin kung saan ang safe house ng grupo na kinaaniban ng pamangkin niyo. At lalakad kami kagad ng mga kasamaan ko para matuldukan na ang maruming gawain ng mga pusakal na hold-upper. Danny! Gising ka! Gising! Alin, ano meron? Bumangon ka rin sa sopa, traidor! Ba't parang galit ka? Ano meron? Nagmamaang-maang ka ba, ayup ka? Ano ba problema mo, hayop ka? Sinabi ko na sa iyong kursunada ko si Denya. Kaya huwag mo na akong karibalin sa kanya. Hindi naman kita kinakaribal kay Denya. Anong hindi? Kung di mo kursunada si Denya, ba't ni-rape mo siya? Bakit? Bakit? Hindi ko ni-rape si Denya. Hindi ko magagawang gasahin kahit kailan si Denya. Dahil hindi tayo talo!
Ano sinabi mo? Yan ang totoo, Allen. Hindi ako tunay na lalaki. Pusong babae ako. Matagal ko na iniliham ang tunay kong pagkatao dahil sa takot kung baka hindi mo ako tanggapin. Kaya bumarkada ako sa inyo. At dahil napamahal na ako sa iyo, pigit mata ako sumama sa maruming gawain mo kahit labag sa loob ko para makasama ka. Kaya pag nalalagay sa peligro ang buhay mo, ginagawa ko ang lahat para matulungan ka at mailigtas. Tinataya ko ang buhay ko para sa'yo. Ayoko mapahama ka dahil mahal kita, pare. Mahal na mahal kita. Ano? Hindi! Hindi ito totoo! Denya. Umasa ako may pag-asa magkaroon ng tayo. Patawarin mo ako kung kailangan pang umabot sa puntong inakusahan kitang ginahasa mo ako para mapilitan kang pakasalan ako at para hindi ka maagaw sa akin na ibang babae. Hindi ko dapat ginawa yun. Talagang hindi, Denya. Mali ang ganyang akusasyon para puwersahin si Danny sa gusto mo. Pareho kayong hindi nagpakatotoo. Wala nang saysay itong samahan natin. Magwatak-watak na tayo. Diyan na kayo! Hoy! Taas ang kamay! Walang gagalaw na masama, ha? May waran kami sa inyo mga miyembro ng hold up gang! Mga pulis, hindi ako pwedeng makulong. Hindi ako magpapauli ng buhay. Allen! Bitawan mo yung baril! Hoy! Bitawan mo yung baril! Huwag mo ko ipuputok yan! Hindi ako papayag na makulong. Eto sa inyo! Hindi, Allen! Mga pulis! Huwag niyo siyang magbabarilin! Allen! Si Allen! Nandito na mga pulis! Mahuli na kami! Kayong dalawa, taas ang kamay! Huwag na kayong lumaban gaya nitong kasama nyo! Huli na namin kayo! Susuko po kami! Hindi po kami lalaban! Tapos na ho, inay. Tapos na ho mga araw na pinasakit ko ang ulo niyo. Magpapakatino na po ako. At paglabas ko dito sa kulungan, itutuloy ko na po ang pagbabagong buhay. Salamat. Maraming salamat, anak. Tahan na po. Salamat dininig ng Diyos ang dasal ko, anak. Namulat ka na sa iyong pagkakamali at magbabagong buhay ka na. Bago naging huli ang lahat para sa iyo gaya na nangyari sa kasama niyong si Allen. Magpakatinong ka na dito, ha, Denya? Lagi kitang dadalawin. Mga kapatid, kung ayaw nyo pong mabulok, patuloy pong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, at entertainment. Mag-subscribe po sa aming YouTube channel, pati na rin sa podcast namin at sundan kami sa Facebook, sa Instagram, X, at TikTok sa @TrueNetwork PH. Bisitahin ang aming website, bagong-bago, sariwang-sariwa, truefm.ph. Kami ang 105.9 True FM, laging true sa'yo